Ibinunyag ngayon ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang tunay na intensyon umano ng dalawang nagbagang barko ng China ay ipitin ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Suluan. Sa harap po nito, tiniyak po ng AFP na nakahanda sila sakaling mas maging agresibo ang mga aksyon ng China kasunod nga po ng insidente niyan sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. At kaugnay po ng nangyaring insidenteng yan, iniyag ngayon ng Malacanang na walang bagong utos ang Pangulo o ang Commander-in-Chief, kundi ituloy lamang ang pagbibigay proteksyon sa teritoryo ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, may nakalatag na raw na contingency plan at rules of engagement ang Armed Forces of the Philippines sakaling mas maging agresibo pa ang mga barko ng China sa ginagawang pangaharas dyan sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, base sa kanilang rules of engagement, maaari silang gumamit ng puwersa para sa self-defense. Wasak ang harapang bahagi ng barko ng Chinese Coast Guard matapos sumalpok sa PLA Navy ship. Nangyari ang insidente kahapon habang hinahabol nila ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard na galing sa supply mission sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, target ng dalawang barko ng China na banggain ang BRP Suluan. Ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Yun rin ang assessment ng ating Philippine Coast Guard. So, mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard na iwasan niya yung PLA Navy at yung Chinese Coast Guard. At yun nga nangyari. Yung dalawang Chinese vessels ang nagkapanggaan. Kitang-kita raw ang pagiging mas agresibo ng China sa paggamit nito ng PLA Navy ship sa pangaharas sa barko ng Philippine Coast Guard. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo doon sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon din sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Baho de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Dahil tayo ay back up tayo ng batas, back up tayo ng UNCLOS, at yung 2016 arbitral ruling na nagsasabi na walang basihan yung 9-9 ng China. Ayon sa Philippine Navy, hindi na bago ang iligal at agresibong aksyon ng China na ginagawa na raw nila sa nakalipas na 10 hanggang 20 taon. Pero nakahanda raw sila sakaling mas maging agresibo pa ang mga ito laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May mga nakalatag daw silang contingency plan at may mga sinusunod na rules of engagement sa iba't ibang senaryo. The use of force for mission accomplishment is not authorized without infringing on the universal right of self-defense, defense of one's unit, or defense of others. That provides also sufficient flexibility for the ground commander when to act. Kung may nangyaring namatay or kung inabutan yung Coast Guard natin ng PLA Navy, may mga actions tayong gagawin. So very clear sa ating mga tropa at sa ating mga Coast Guard ang gagawin nila. We follow the rules of engagement. No? At ang sabi dun sa rules of engagement is that we have the right to defend ourselves. Pinuri naman ng AFP ang ipinakitang malasakit na mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nag-alok pa ng tulong sa mga taga-PLA Navy at Chinese Coast Guard matapos ang insidente. That is reflective of the Filipino spirit in the maritime domain. Taliwas po sa ginagawa ng Chinese Coast Guard. They destroy property, they threaten life at sea. Doon pa lamang ay maliwanag na yung ating panindigan not only of the AFP but of the government and of the country that we are not here for offensive purposes. Our modernization is not for offensive purposes. We are here to protect and to secure what is rightfully ours. Maging ang palasyo, napahanga rin sa ipinakitang aksyon ng Philippine Coast Guard sa kabila ng pangaharas at muntikan ng pagbangga sa kanila ng mga barko ng China. Sa harap ng insidente, wala raw bagong instruction na ibinigay ang Pangulo, kundi ang patuloy na pagprotekta sa mga teritoryo at soberanya ng bansa. Mananatili po tayo doon kung ano po yung dating ginagawa, patuloy pa rin pong gagawin.
ng Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagprotekta sa ating maritime rights. Alex, ayon kay General Browner, magsasagawa sila ng conference kasama ang Philippine Coast Guard at syempre ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pag-usapan yung mga operational tactics na maaari nilang gawin sa hinaharap kung magpapatuloy itong pangaharas ng China, partikular dyan sa West Philippine Sea. Alex. Okay, Mar, balikan ko lang doon sa ginawang pahayag ng ating AFP Chief of Staff. Sinasabi ba niya ang balak na bumangga sa ating barko ng Philippine Coast Guard ay yung Chinese Navy, yung PLA? Alex, yung dalawang barko ng China, ang paliwanag dyan kanina ng Philippine Navy, parang ano yan, yung pincer maneuver. Yun yung planong gawin, yung ipitin sa gitna itong barko, itong BRP Suluan, kumbaga parang isa-sandwich nila. Pero dahil sa mabilis na aksyon nitong mga crew ng BRP Suluan, nakatakas siya, no? At sa halip na siya yung banggain, itong dalawang barko ng China, yung nagbanggaan dyan sa Baho de Masinloc. Okay. Dahil nga binabanggit ngayon ng AFP at maging ng Philippine Navy na nakahanda sila na maging agresibo sa mga susunod pang mga engkwentro dyan sa karagatan, ibig sabihin ba yan dahil may presensya na ng gray ship, ito yung Navy ship ng China, abay magpapadala rin ba ang Pilipinas ng gray ship dyan sa West Philippine Sea? Alex, hindi direktang sinagot ng Philippine Navy, no, yung specific deployment dahil ang sinasabi nila may mga nakaprogram na deployment, no, ang Armed Forces of the Philippines at hindi nila hinahayaang mabasa yung kanilang mga taktika. Pero definitely kasama na yan sa magiging aksyon. Ang sinasabi nga ng Philippine Navy, nung pagkakataon na yan kahapon, yung dalawang barko nila ay nasa up north, no? Diyan sa northern part nitong Luzon at nagsasagawa rin ng parehong operasyon gaya nung ginawa ng BFAR at ng Philippine Coast Guard. Pero na-monitor nila yung sitwasyon na yan at agad inabisuhan yung mga barko dyan sa paligid kaugnay sa insidente para maiwasan na nga yung paglala ng sitwasyon na yan. Pagkatapos niyan, wala namang na-monitor na pagtaas ng tensyon. Ang inaasahan ng Philippine Navy ay dahil wasak yung barko ng China Coast Guard, ay ibabalik na yan doon sa kanyang port of origin para isaayos yung barko na yan. Alex? Kahapon kasi ang naging pahayag ng ating Commander-in-Chief na atapang tao ang ating mga sundalo, no? At hindi tayo lulubay dyan sa lugar na yan at magpapatuloy. Paano yan kung ang ating mga kasundaluhan, maging ang Philippine Navy, ay nariyan? Hindi kaya magkaroon ng ikatlong Giyera Mundial? Well, Alex, ang sinasabi ng AFP naman, no, itong mga base do sa kanilang rules of engagement, alam naman yan, ng mga sundalo, yung mga gagawin sa kanila, ano man yung gagawin sa kanila ng China sa mga susunod, ay may mga equivalent force silang gagamitin dyan. Hindi naman nila hayaan na humantong yan doon sa paggamit na ng mga armas dahil ang basa nga nila sa mga sitwasyon na yan, nangyayari ang harassment na yan para udyukan tayo na mauna, no, na gumamit ng puwersa at para mauwi sa gulo yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Ang sinasabi ng AFP, kalkulado nila yung mga galaw at hindi nila hayaan na mahulog sila sa patibong na ginagawa nitong China dyan sa lugar na yan. Alex? Okay. Pero balikan ko lang, Mara, itong insidente, kamakailan, itong banggaan na ito, gaano katagal ang naging respite? Kumbaga, gaano katahimik ang West Philippine, lalo na dyan sa Baho de Masinloc, after this incident? Matagal-tagal rin, Mar, no? Alex, matagal-tagal din, no, nung huli natin mabalitaan na may mga ganyang insidente. Kung hindi pa nagpang-abot itong mga barko ng China, no, hindi puputok itong usapin na ito. Dahil kahapon, nagsasagawa ng supply mission itong mga tauhan ng BFAR at Coast Guard. Kung hindi ako nagkakamali, mga 2 oras yung naging habulan ng mga barko ng China at itong BRP Suluan hanggang sa mauwi nga sa banggaan yung
sitwasyon dyan sa Baho de Masinloc. Pero sa kabila niyan, Alex, niradyohan pa ng mga taga Coast Guard itong China Coast Guard at ang PLA Navy para magpaabot ng assistance, no, tulong dahil base doon sa report, merong man overboard, merong nahulog dyan sa barko nung mangyari ang insidente na yan, Alex. Okay, siguro panghuli, Mar, no, maaring ito ay isa ring katanungan na ating mga kababayan. Hindi kaya dahil ginagawa ito ng mga barko ng China na dahil nagkaroon ng palitan ng exercises ang Pilipinas at maging ng barko ng India kamakailan? Alex, isa yan sa mga tinitingnan nga, lalo yung mga nag-oobserba sa paligid, no? Kamakailan lang nagkaroon ng bilateral na paglalayag itong mga barko ng Philippine Navy at itong Indian Navy. At isa yan sa mga ikinukonsidera kung bakit lalong nagiging agresibo itong aksyon ng China dyan sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan sa Baho de Masinloc, Alex, nitong mga nagdaang araw ay na-monitor din yung pagtaas ng presensya ng mga barko ng China dyan naman sa area ng Batanes, kung saan mainit din yung tension ngayon sa pagitan ng China at ng Taiwan. So kasalukuyang binabantayan yan nitong mga tauhan ng Philippine Navy at minomonitor nila yung sitwasyon dyan sa lugar na yan at sa iba pang bahagi ng Pilipinas kung saan may mga teritoryo tayong binabantayan. Alex. Ayun. Tuloy, napansin ko na yung palang barko ng China hindi pala ganun katibay, no? Dahil nasisira rin pala sila. Anyway, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin, dyan po sa AFP